Ang ganda mo ngayon, Mirosol ah. Pwede mo ba kita ngayon lumabas? Dali lang tayo. Huwag kang mag-alala. Tara, Sige. tara. Ngayong araw, samahan ninyo kami sa pagbabalik tanaw sa isang kwento ng unang pag-ibig na nauwi sa trahedya, ang buhay ni Marisol, isang inosenteng dalaga na unang beses palang umibig pero pinaglaruan lang pala ang kanyang damdamin. Paano niya nalampasan ang lahat ng sakit at kahihiyan? Alamin natin ang buong takbo ng kanyang kwento. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe na sa aming channel para lagi kayong updated sa mga bagong pelikulang aming binabalikan. Isang umaga, nasa paaralan ang magandang dalagang si Marisol. Palihim niyang hinahangaan ang kaklase niyang si Ares. Si Ares ay kilalang playboy sa kanilang paaralan, at aktibo rin bilang miyembro ng basketball team. Madalas niyang pinagmamasdan si Ares habang naglalaro ito ng basketball, at dahil dito, hindi na halos napapansin ni Marisol ang dalawa niyang kaibigan na sina Jenny at Jeff, dahil nakatuon lamang ang kanyang mata kay Ares. Kasama ni Marisol sa bahay ang kanyang lola, na labis ang pagmamahal sa kanya. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, ang lola na ang nagpalaki at nag-alaga kay Marisol. Isang araw, sa hallway ng paaralan, aksidenteng nabangga ni Ares si Marisol. Sa halip na magalit, natuwa pa si Marisol dahil sa wakas, nakapag-usap sila ng personal ng lalaking matagal na niyang gusto. Kitang-kita ang saya sa kanyang mukha. Sa likod ng pagkakaibigan ni na Jenny at Jeff, may nakatagong damdamin na higit pa sa pagiging magkaibigan. Lingid sa kaalaman ni Jeff, matagal nang may nararamdaman para sa kanya si Jenny, ngunit dahil sa kanilang pagkakaibigan, hindi ito magawang ipagtapat ni Jenny. Sa klase, nagtuturo ang guro tungkol sa masamang epekto ng maling barkada at maling pag-ibig sa kabataan. Pinayuhan niya ang mga estudyante na umiwas sa mga bagay na makakasira sa kanilang kinabukasan. Habang nasa bahay si Marisol, biglang nagring ang kanyang cellphone. Laking gulat niya nang malamang si Ares ang tumatawag. Hindi niya inakala na makakatanggap siya ng tawag mula dito. Sinabi ni Ares na nakuha niya ang numero ni Marisol mula sa kaibigan nito. Ang kaibigang si Fai ang nagbigay ng numero ni Marisol kay Ares. Humingi rin siya ng paumanhin kay Marisol sa nangyaring insidente sa paaralan. Dahil sa kanyang pagtataka, agad na tinawagan ni Marisol si Fai at tinanong ito kung totoo ang lahat. Inamin naman ni Fai na siya nga ang nagbigay ng numero ni Marisol kay Ares. Habang abala si Marisol sa paggamit ng kanyang cellphone, napansin ito ng kanyang lola. Pinayuhan siya ng lola na huwag munang mag-boyfriend dahil bata pa siya at kailangan niyang mag-aral muna. Sumagot si Marisol na kaibigan lang naman daw ang tumatawag sa kanya at nangakong hindi niya sisirain ang tiwala ng kanyang lola. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Ares si Marisol kasama ang kanyang mga barkada. Inaya niya si Marisol na magbakasyon at gumala kasama sila. Dahil sa hiya, ang nasagot lang ni Marisol ay, "Ewan ko." Simula noon, nawalan na siya ng konsentrasyon sa pag-aaral. Nahuli pa siyang gumagamit ng cellphone habang klase kaya kinumpiska ito ng guro. Bilang parusa, inutusan si Marisol na linisin ang laboratorio ng paaralan. Nabalitaan ito ni Ares at dali-daling pinuntahan si Marisol. Nag-alok siya ng tulong na kunin muli ang cellphone nito. Ngunit hindi inaasahan kung paano nagsimula ang lahat. Sa mismong laboratorio, tuluyan ng nabihag ni Ares ang loob at tiwala ni Marisol. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, napansin ni Jenny na may kakaiba kay Marisol. Tinanong niya ito kung sila na ba ni Ares, ngunit ngiti at pamumula lang ng pisngi ang isinagot ni Marisol. Para kay Jeff, isa itong banta, dahil alam niyang hinding-hindi na niya makukuha ang puso ni Marisol. Unti-unting nagbago ang itsura ni Marisol. Naglalagay na siya ngayon ng kaunting palbo at lipstick, kaya't lalo siyang gumanda. Pinuri naman siya ni na Jenny at Jeff sa kanyang bagong ayos. Mula noon, tila lumilipad ang puso ni Marisol. Pakiramdam niya ay nahanap na niya ang kanyang tunay na pag-ibig kay Ares, pati ang nangyari sa laboratorio, itinuring na lang niyang tanda ng kanilang pagmamahalan. Paulit-ulit na nagkikita sina Marisol at Ares tuwing pauwi mula sa paaralan. Lalong naiinis si Jeff sa nakikita niyang labis na pagkakalapit ng dalawa. Kaya't nilapitan niya si Ares sa may locker at binalaan ito na huwag sasaktan si Marisol. Nagbanta pa si Jeff na kung may masama itong gagawin, siya mismo ang makakaharap ni Ares. Ngunit sa kasamaang palad, si Jeff ang pinagtulungan at binugbog ng barkada ni Ares. Laking gulat ni Jenny nang makita ang mukha ni Jeff na puno ng sugat at pasa. Ngunit nagpalusot lang si Jeff na naaksidente raw siya. Isang araw, ikinwento ni Marisol kay Jenny ang tungkol sa relasyon nila ni Ares. Inamin niyang tuluyan ng naangkin ni Ares ang kanyang damdamin. Nabigla si Jenny at pinakiusapan si Marisol na huwag ipagsabi ito kay Jeff. Lumipas ang mga araw, unti-unting lumayo si Jeff kay Marisol. Ayaw na niyang mas lalo pang masaktan dahil sa nararamdaman niya para rito. Napansin ito ni Jenny at sinubukan niyang lapitan si Jeff. Hiniling niya na magsabi ito ng totoo, at dito inamin ni Jeff na mahal niya si Marisol. Naguluhan si Jenny dahil alam niyang mahal din niya si Jeff.
Samantala, patuloy ang lihim na relasyon ni Marisol at Ares. Isang gabi, niyaya ni Ares si Marisol na mag-check-in sa isang oyo sa kanilang lungsod. Sa gabing iyon, tuluyan nang naipahamak ni Ares si Marisol na wala nang nagawa kundi magpaubaya. Nang hindi umuwi si Marisol kinagabihan, galit na galit ang kanyang lola. Pinagalitan siya nito at sinabing ayaw niyang mangyari kay Marisol ang sinapit ng kanyang ina, na namatay matapos magbuntis habang nag-aaral pa lang. Bumigat ang loob ni Marisol at labis siyang nagsisi. Pakiramdam niya, bigo siyang maging mabuting apo. Hindi nagtagal, kumalat ang isang video na kuha sa oyo, ang mga sensitibong sandali ni Marisol at Ares. Nalaman ni Jeff ang tungkol sa video mula sa mga kaibigan ni Ares. Hindi na nakayanan ni Jeff ang lahat dahil sa galit, pinuntahan ni Jeff si Ares at binugbog ito ng walang awa. Doon nalaman ni Jeff na sina Ares at ang barkada nito ay nagtaya lamang kung sino ang makakakuha kay Marisol. Lalong nagngit-ngit si Jeff at pinagsusuntok si Ares hanggang magsisi ito sa ginawa niya. Agad na kumalat ang video sa buong lugar. Sa huli, nalaman din mismo ni Marisol ang tungkol sa kumalat na video. Sa kabila ng kahihiyan, nanatili pa rin nasa tabi niya ang dalawa niyang kaibigan. Kinagabihan, pinuntahan ni Marisol si Ares at tinanong kung bakit niya nagawang ipakalat ang video. Humingi ng tawad si Ares at inamin na nilagyan niya ng pampatulog ang inumin ni Marisol. Nang mawalan siya ng malay, dumating ang barkada ni Ares at ginawa ang kalaswaang iyon. Ipinagtapat din ni Ares na hindi niya talaga minahal si Marisol, lahat ay isa lamang palang pastahan. Gumuho ang mundo ni Marisol. Dahil sa labis na kahihiyan at sakit, sinubukan niyang wakasan ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtawid at pagbigla sa sasakyan. Ngunit dumating si Jeff sa tamang oras at nailigtas siya. Ipinagtapat ni Jeff ang kanyang tunay na nararamdaman, na mahal niya si Marisol at hindi siya nagmamalasakit sa nakaraan nito. Ngunit para kay Marisol, pakiramdam niya ay hindi na siya karapat-dapat mahalin ni Jeff. Subalit dumating ang pinakamasakit na balita, buntis siya. Ipinagtapat niya ito sa kanyang lola. Bagamat nasaktan, tinanggap ng kanyang lola ang sitwasyon at hiniling na alagaan na lamang ang bata. Ayaw na niyang maulit ang kasaysayang sinapit ng ina ni Marisol noon. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Jeff. Ipinakita niya ang wagas niyang pagmamahal at unti-unti ring natutong muling magtiwala si Marisol. Sa huli, tinanggap niya ang pagmamahal ni Jeff, isang pag-ibig na walang halong paghusga at tanggap siya kahit ano pa ang kanyang nakaraan. Sa dulo ng kwento, nagtagumpay ang pag-ibig ni na Jeff at Marisol. Samantalang si Jenny, nanatili bilang tapat at tunay na kaibigan nilang dalawa. At dito na nagtatapos ang pelikula, isang kwento ng pag-ibig, kasinungalingan, at mga desisyong bumago sa kanilang mga buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming movie recap. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.